Umpisa na natin to. Ito yung balikan natin yung age of sexual consent. Actually, may mas nauna pa rito eh. May kinontent si Libayan noon tungkol sa age of sexual consent sa isang program, sa isang TV program na nag-interview sila ng mga taong dumadaan tapos tinatanong nila, alam nyo ba ang age of sexual consent? That time, ang age of sexual consent is 12. So yung mga tao, nung nalaman nila na 12, parang, ha? Napakabata. So doon pa lang, nung unang panahon na ang paniniwala talaga ni Libayan, nakatanim na yun sa atay niya. Naniniwala siya na ang age of sexual consent ay 18. Although ang nasa batas ay 16. That time 12. Pero naniniwala siya na 18. So dito makikita ninyo na si Libayan may advokasya siya. Ang advokasya ni Libayan, ipagtanggol ang kanyang katangahan. Iba kasi yung paniniwala mo, iba yung nasa batas. Kung ang paniniwala mo ay labag o salungat doon sa batas, ang gagawin mo, hindi para mapakinabangan mo yung mga zombie mo, Libayan, gumawa kayong campaign. Hindi yung babaguhin mo, Libayan, kung ano yung nasa batas. Nagets mo ba, Libayan? Iba yung pinaglalaban mo na gusto mong maging 18 at iba yung nasa batas. Pwedeng mali yung sa batas, palagay na natin. 12 years old, palagay na natin mali. Ako naniniwala ako mali yun eh. Pero ano ang nasa batas? 12 that time. Tapos itinaas ito. I-file ito sa Senado at ang yung mismong nag-file niyan, ang tawag nila rito, tinaas nila ang age of sexual consent. So sila ang gumawa ng batas, walang ibang nakakaalam nun kung hindi sila. Yan, sila Hontiveros, sila Zubiri, ang final pa nga nila, 18 eh. Yung iba 18, tapos sa nakapagkasunduan nila, gawin na lang nilang 16. So yun yung history ng age of sexual consent. Kasi tandaan nyo, hindi naman tayo part ng paggawa ng batas eh. Kinonsider nila ang 18. Pero may mga nakita silang loophole kung bakit hindi pwedeng 18, gawin na lang 16. Mag-meet halfway na lang. Ganun ang nangyari sa batas na yan. Kaya hindi pwedeng magdunong-dunong ang Kalibayan at lalabas ka dyan sa lungga mo at mag-iingay-ingay ka na meron kang championing the children na ang gusto mo, ang age of sexual consent ay 18, pero ang pagpasok ng minor sa motel ng isang matanda na hindi ka mag-anak ay pwede. Ganyan ka katanga, Libayan. Itinanong mo ba kay Justice ang puan niyang katangahan mo, Libayan? Boy Bantot, itinanong mo ba kay Justice ang puan niyang katangahan ninyo? Yung mga pinagsama-samahan ninyong katangahan, itinanong ba ninyo? Hindi. Natural ang gagawin ninyo, lahat ng itatanong ninyo, papabor sa inyo. Hindi kayo magtatanong ng katangahan ninyo kasi mapapahiya kayo. Ngayon, ito, age of sexual consent. Punta tayo sa age of sexual consent. Napag-usapan namin ngayon ito. Nag-iisa akong tumutol. Sabi ko ang age of sexual consent, ayon sa batas 16, tinaas na nga ni Duterte. Ngayon nabaon sa limot yon. Ang ginawa ni Bantot, binuhay niya. Doon nagkaroon ng palitan, ako at saka kay Libayan, at sumama na po si Ma'am Ecclesiastico at sumama na rin si Fiscal EJ. At nagkaroon ng hamunan. Kasi ang yabang na ito eh. Abogado gusto kong kalaban. Uy, pinagbigyan natin. Pero bago nangyari yung debate na yon, ito yung nangyari. Pakinggan natin ha. Alright. Endgame. Dito makikita ninyo na niyayabang na ni Libayan, ilalabas na niya yung alas niya. Ilalabas na ni Libayan yung alas niya at sabi niya, endgame na ito. Anong ibig sabihin nun? Tatapusin na raw kami. Tapusin! Tuloy natin yung endgame niya. At nangyaring ending pala, siya ang na-endgame. Ay, wala raw si Libs. Walang... Ito. Wala raw si Libs. Ito. Buti na lang sinabi mo Endgame, age of sexual consent. Ito, pakinggan natin ulit. Pasensya na. Alright. Yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, tulad ng nandiyan sa title, this is the endgame. No? Endgame kasi nga matatapos na yung kasinungalingan ng mga Tulfo Fanatics. Ayan. 1 year na ba? Baka next month pa, Fiscal. Mag-1 year na. Sit back and relax. Ang sabi niya dito, pakinggan natin. Tapat ko lang, wala sa center. Dapat center of attraction tayo. Ang sabi niya dito, matatapos na raw ang kasinungalingan. Pakinggan natin. Diyan sa title, this is the endgame. No? Endgame kasi nga matatapos na yung kasinungalingan ng mga Tulfo Fanatics. Ayan. Endgame kasi matatapos na yung kasinungalingan pero hindi niya alam nakatadhana na mapahiya siya. Na matapos ang kasinungalingan niya. Actually, hindi nga natapos eh. Dinagdagan pa ni Libayan yung kasinungalingan niya eh. Gets nyo? Ang idinagdag ni Libayan doon sa kasinungalingan niya, yung championing the children, asan si Congressman Reveal? Ito. Ayan, si Ma'am Ecclesiastico. Shoutout sa'yo. Alam nyo ba, part si Ma'am Ecclesiastico ng history na to?
Ayan, sa pamamagitan ni Fiscal EJ, nagkaroon ng legacy yung isang channel natin. Wow! Ang daming legacy! Na? At part si Fiscal EJ at saka itong si Ma'am Eclesiastico at kasama na rito yung Ampalayagang kasi doon na nabuhay yung Ampalayagang eh. Bago lumabas yung debate na ito, nagkaroon ng collab-collab. Tapos tinawag tayong Ampalaya ni Libayan. Kaya nagkaroon ng Ampalayagang. So maraming nabuhay netong time na to. So sabi niya dito, matatapos daw ang kasinungalingan. No? Matatapos ang kasinungalingan. Kaninong kasinungalingan ang matatapos? Pakinggan natin kung kaninong kasinungalingan ang matatapos. Okay? Ito nga, yung si Melo Yap at saka Yun. yung isa, sino yun? Si Estelastico. Hindi ko kilala. Si Melo Yap at saka si Estelastico. Sabi niya, kabulul-bulul pa eh, no? So makikita niyo dito, ano na yan eh, kumbaga nakatatak na kay Libayan yung Melo Yap at saka Estelastico, dumagdag pa si Fiscal EJ. So ang tinutukoy dito ni Libayan, kaming dalawa ni Ma'am Ekle at saka ako. Tuloy. Narinig ko lang kay Kayo, no, doon sa Kamatis Analysis Unit. Kasi Narinig niya raw kay Kayo. So nakita niyo, ang nagpahamak sa kanya dito si Kayo. Yung pagkapahiya dito ni Libayan, nagmula yon kay Kayo kasi narinig niya kay Kayo eh. Naririnig niya yung pangalan natin, pangalan ni Ma'am Eclesiastico at yung pinaglalaban natin. Actually, yung sinasabi narinig niya kay Kayo, hindi. Nakikinig ito sa akin. Nakikinig sa akin yung si Libayan. No, tuloy. lalaban daw nila na ako yung fake news. May pa-challenge! Pinaglalaban daw namin na siya yung fake news. Yes, Libayan, walang kakurap-kurap. Fake news ka. Oh, okay na, happy. Happy. Ngayon napatunayan natin, dito kasi parang akusasyon pa lang yung dumarating sa kanya eh. Kasi wala pa nagaganap na diskusyon. At isa sa bumoto sa pagkatalo ni Libayan, si Justice Ampuan. Yung sinisiraan nilang justice. Kasi kumampi sa amin. Nagets nyo? Ngayon, mabait na sila kuno. Kasi nagpa-interview eh. Pero hindi ibig sabihin nun, nanalo si Libayan. Still, ang paniniwala ni Justice Ampuan, nakasay pa rin sa amin. Ang age of sexual consent ay 16. Tuloy. Di ba? May mga pa-challenge na parang Ate ni Libayan, kaya siguro nag-take ka ng 2 beses na bar exam kasi nga hindi mo alam yan. Baka nga hindi ka ng 2 beses nag-take ng bar exam eh. Eto lang, sa akin lang ha. Tingin ko more than eh. Kasi after niya graduate, nakatapos ng mag-law. Law ang ginawa, hindi joke lang. Nung natapos kumuha ng law yan, 5 years na bago naging abogado. Siguro 5 years na nag-review. No? Hindi ko alam. Pero alam ko, bobo ka. Katunayan na bobo ka, yun na nga. Ayoko na discuss sa inyo eh. Yun nangyari dun sa kote. Alam mo, ang grandstand ni Libayan, nagkwento siya sa kanya mga vlogger, mali-mali ang sinabi niya rin sa vlogger niya. Tumakbo raw, sige sagutin ko yon. Nasa GC ko lang nakita eh. Tumakbo raw si Atty. Villamor. Hindi po tumakbo si Atty. Villamor. Alam nyo, yung pre-trial na yon, clerical works yon. Pwede nga ang umatin lang doon para legal lang eh. Pwede nga umatin doon, associates lang. Si Atty. Villamor po ay senior. Hindi niya kailangan pumunta ron. Clerical, lang yun, work lang yun. Magpapasahan lang, magpipirmahan, tatanggapin, yun lang yun. So matagal yun. Ang ginawa ni Atty. Villamor, hindi naman niya kailangan pumunta ron eh. Sumilip lang siya, tinignan niya opinion ko to. Tingin ko, tinignan ni Atty. Villamor yung capacity ni Libayan. Kaya siguro nung nakita niya yung capacity ni Libayan, uwi na ako. Magtindo na lang ako. Anyway, ano lang naman yun. Hindi kailangan na nandun si Atty. Villamor. Associate niya ang dapat nandun. O kaya yung mga paralegal niya. Kasi checking lang ng evidence. Yung tandaan nyo, hindi pa po hearing yun. Pre-trial lang yun. Ano po? So, yun. Ngayon, ito. Dito sa kubol ni Libayan, nagpapag-grandstand siya. Of course, magaling siya. Tulad na itong panahon na to. Kung panonoorin nyo itong video na ito at titignan nyo ang comment section, makikita ninyo na against sa amin. Bilib na bilib kay Libayan. Ayan na, endgame na. Melo Yap, yari ka na. Mga ganun yung mababasa mo sa comment section eh. Pero ang hindi nila alam, grandstand lang pala yung ginawa ni Libayan dito. Pagdating sa actual debate, talunan. Doon lumabas ang kabobohan ni Libayan. Doon lumabas ang katangahan ni Libayan. Extended yung katangahan niya. After ng debate, pinagpatuloy niya yung katangahan niya. Para mahilot niya yung katangahan niya, meron siyang congressman. Na ang totoo, wala siyang congressman, hindi sa kanyang congressman. Yung congressman na tinutukoy ni Libayan, may nagpaabot, isa sa mga grupo ni Libayan. Pinaabot na actually ito yung, alam na ba niyo yung istorya ng congressman na yon? Ito yung congressman na yon. Yung congressman, bago pa pong mangyari yung debate, nag-reach out na sila sa congressman. Hindi siya. May isang follower si Libayan na nag-reach out na sa congressman. Kasi ang gusto ng taong ito, na ayaw niya ng 16. Age of sexual consent, ayaw niya ng 16. Gusto niya 18 din. Ngayon, ang ginawa niya, nagpatawag siya ng mga tao, kasi medyo ma-impluwensya itong taong ito. Ang gusto niya, pakinggan ito ng mga congressman kung tama o mali. Kung halimbawa, mali yan, magbibigay linaw sila. So ngayon, itong mga congressman na ito, nanood.
After ng debate, alam niyo ba sinabi kay Libayan? Yan ang hindi niya alam. Kasi hindi naman niya kakilala yung congressman eh. Ang sabi ng congressman, bobo. Bobo si Libayan. Nakita niyo hindi na kumontak yung congressman sa kanya. Dahil nakita doon yung kabobohan ni Libayan. Yun na na-expose. Pero para doon sa mga subscriber niyang bugok at sa mga vlogger niyang bugok, napakagaling ni Libayan. Pero yun mismong congressman na pinagmamalaki mo, na sabi mo, may sulat para kay congressman, asan na? Pinamunas mo na sa puwit mo? Asan? Ipakita mo. Mag 40 days na ba yung channel? O, manahimik ka muna, tent man, ha? Maghanap ka muna ng kausap mo. O. Ayan, manahimik ka muna dyan, tent man. Wala sa hulog eh. Yan yung mga troll, mga bayaran troll. O ayan, wala ka ng bayad, di ka na makaka-comment. O, kawawa ka naman. So, anong nangyari? Wala talagang congressman. Yung congressman, pambawi lang yun sa kahihiyan ni Libayan. Pero walang ganun, walang congressman. Yun yung istorya ng congressman. Kaya hanggang ngayon, hindi mai-reveal ni Libayan yung congressman. At wala siyang ginawang sulat na pumunta sa congressman dahil sabi niya kasi ipababasa niya raw sa atin eh. Wala naman siyang pinabasa eh. O ibig sabihin, yung kasinungalingan ni Libayan, nagtuloy-tuloy yun. Hindi naputol yung kasinungalingan ni Libayan. Tuloy. Eh kayo nga, hindi nga kayo nakatungtong ng law school tapos kayo pa mas magaling sa akin. At nyo ha, hindi raw nakatungtong ng law school, mas magaling pa raw sa kanya. Eh, gano'n naman pala, Libayan. Eh, bakit natalo ka sa debate? Libayan, explain mo. Love you. Kung ako, hindi nakatungtong ng law school, pero ikaw natalo sa debate at yung tao mo tinalo ko sa debate. Sino-sino yung mga tinalo ko sa debate? Si Bantot, si Sakalam, si Alpha, sino pa? Si Sausaw, si Galitamo. Tandaan mo ha, hindi ka mo ako nakatungtong ng law school. At ikaw, takot ka lumaban sa akin ng diskusyon. Ngayon, may naghahamon na naman. Kabatas na naman. Hanggang kailan mo ipapahamak yung mga kabatas mo, Libayan? Hanggang kailan? At ilan kabatas pa ang makakasuhan? No? Tuloy. Sige na, pagbigyan natin kayo. Ano? Sabi ko nga sa inyo, nagsusorry ako pag mali ako. Ngayon, mga kabatas natin, hinayaan ko lang kayo. May pa-challenge pa kayo. Hinayaan niya raw kami. Hindi mo kami hinayaan, Libayan. Hinayaan lang kita. Hinayaan lang kita na magturo ng mali. Kaya ikaw yung lumalabas sa bunganga mo, puro mali. Kaya maraming napapahamak na vlogger dahil sa bunganga mo na nagtuturo ng mali. Tuloy natin. Tuloy. Like I said, I'm smurfing. Alam niyo yung ginawa ko? No? Alam mo yung ginawa ko? I just let you play. Alam mo yung ginawa ko? Ginawa kitang tanga. Tuloy. Naglaro ko lang kayo sa mga kasinungalingan nyo hanggang yung mga kasinungalingan nyo ay hinukay ng hinukay yung inyong moralidad na kapag yung totoo ay binlatlat sa mukha nyo. Ayan. Yun daw kasinungalingan namin, hinukay ng hinukay ang amin moralidad. Ang tanong ko sa Libayan, sino ang natalo sa age of sexual consent? Hindi ba ikaw? Kaninong moralidad ang natanggal? Hindi ba sa'yo? So isa kang abogadong walang moralidad. Ano? Libayan, kaya pa. Abi sa'yo, Libayan. Ikaw ang walang moral. Dahil sa kabobohan mo, dahil sa katangahan mo, natanggal ang moral mo. O, gets? Siyempre hindi. Wala kang moral, wala ka pang utak. O, tuloy. Hindi pwede Hindi sa na kayo Facebook. makakabalik. Hindi pwede sa Facebook. So, di ba, no, Ma'am Ecclesiastico? Ang sabi dito ng abogadong walang moral, hindi na raw tayo makakabalik. My favorite content ni Libayan. Kasi dito, alam niyo, ang binabanatan dito ni Libayan. Tapos sabihin kasi ninyo, bakit naman ang init ang ulo mo, meloyap kay Libayan? Kasi ang binabanatan niya rito ako. Una niyang tinawag na wala akong moralidad. Hinukay daw hinukay ng kasinungalingan. Pero dito kasi past tense na ito eh, nangyari na ito. So alam na natin ang ending nito na si Libayan natalo sa debate. At siya ang mali. Tayo ang tama. Pero nung time na ito, nagpapasikat si Libayan sa mga subscriber niyang bobo. Parang ito yung pagpapasok ng motel, ng pagpapasok ng minor sa motel. Pwedeng magalit kayo sa akin eh. Ang bastos naman ng bunganga ni Meliap, ang tapang naman ni Meliap. Kala mo, nakapag-aral si Meliap. Hindi na yun ang usapan dito. Ang usapan dito yung advokasya natin, championing the children. Ano yun? Itong abogadong ito, nagtuturo ito na yung mga minor pwedeng ipasok ng matatanda sa motel. Kita nyo gano'ng kasalaulang paniniwala yon? Abogado yan ha? Abogado yan. Tapos, sasabihin niya, ang age of sexual consent ay 18. Pero yung minor, pwedeng ipasok ng matanda sa motel na kahit hindi ka mag-anak. Hindi ba? Magkakasalungat. Bakit? Kasi ang abogadong ito, pera-pera lang ito. Kung saan siya kikita, yun ang kukontent niya. Kung saan natutuwa ang mga zombie niyang bugok, yun ang kinokontent niya para kumita siya ng pera. Pera-pera lang yan, ayon mismo sa kanya. O, tutulan mo, Libayan. Tutulan mo, kasuhan mo ko. Takot ako. Ngayon, matalim man ang aking pananalita, totoo ang sinasabi ko. Totoo ang sinasabi ko. Sa mga abogado, hindi normal ang matalo, lalo na parehong batas pinag-uusapan. Hindi normal naman. Normal na matalo. Lalo na pag tanga-tanga ka, katulad nito, ay normal na normal. Kumbaga, pang araw-araw.
Matalim ang aking pananalita pero tama ang sinasabi ko na itong abogadong ito nagtuturo ng maling batas. Isang bobong abogado, tanga-tangang abogado. Kunin nyo pa. Nagsampa ng kaso sa RTIA, kinuha niyang kliyente yung nareklamo sa RTIA. Parang ambulance chasing yata yun Kinontent niya yun Ngayon, naniwala yung dating yung ex-manager ni Hipon, naniwala dito kasi ang galing Ang galing sa content, ang lupit. So anong ginawa ng ex-manager ni Hipon? Kinuha ito dahil nilabas yung picture ng babae, ng ex-manager ni Hipon, sinampahan nila ng kaso. Alam nyo kung anong kaso? Safe Spaces Act, gender-based. O di ba katangahan yun? Hindi naman sexual assault yun Hindi naman sexual harassment yun Nakita mo Libayan? Yung utak mo wala sa dito, wala sa ulo. Nandito, ginawa mong atay. Kaya anong sinabi ng judge? Bobo ka. Oh, yun. Kunin nyo pa. Kunin nyo pa. O tuloy. Kumbaga, ito yan. Doon sa mga sumusubaybay dito sa kay Melo Yap at saka kay Estilastico na ito. Sino kausap niya rito? Ako. Kay Melo Yap at kay Estilastico. Tuloy. O no. Kung pagkatapos nitong ilalabas kong ito sa inyo, ay manonood pa rin kayo sa kanila at maniniwala pa rin kayo sa kanila, hindi lang sila ang may problema, hindi lang sila ang sinungaling, pati kayo na rin. Baligtarin natin kasi siya ang natalo Sa mga nanonood dito kay Libayan at naniniwala kay Libayan, may problema, bobo kayo. Baligtarin kasi panalo kami, talo ka. So baligtarin natin yon. Tuloy. Okay? Tandaan nyo yan. Tandaan mo yan, saksak mo sa baga mo. O tuloy. Huwag na kayong magtataka kung ang buhay nyo ay ganyan dahil huwag kayong magtataka. Mga kabatas, huwag kayong magtataka. Kung ang utak nyo ay wala na. Kung kayo ay bobo na. Kung yung mali-mali yung tinuturo ng nyo, ng poon nyo, mali-maling turo sa batas, tapos ang iniiyak-iyak nyo, YouTube, asa ng channel mo? Regardless kung nasa ng channel ko, nagtuturo ng mali si Libayan. Kapag ba nawala ang channel ko at tumama na ba yung turo ni Libayan, hindi pa rin ito, content na natin ulit Diyan yun yung makikita ng mga follower ni Libayan, bobo. Hindi nag-i-stick sa batas at hindi gustong matuto, kundi ang focus nila, YouTube. Parang ito, pera-pera, abogadong pera-pera. Ayon sa kanya Kaya hindi mo ako pwedeng kasuhan, Libayan. Ayon sa'yo, pera-pera. Hindi na naman gusto mo Wala naman akong pakialam kung matututunan kayo sa akin O di ba? Tingnan mo, tama yung sinabi ni Dagdada, sinisipa yung buhay ng tao. Paano kung mahirap yung tao? Ganun talaga buhay niya. Ako hindi ko sisisihin yung buhay ng tao. Ang sisisihin ko, yung mga follower mong bobo. Naging bobo dahil sa'yo. Dahil sa pagtuturo mo ng maling batas. Tuloy. Sa mga taong sinusunod nyo at sa prinsipyo nyo sa buhay. Tama ang prinsipyo namin. Ang prinsipyo mo, mali, pera-pera ka lang. Yan ang prinsipyo mo. O tuloy. Sensya kayo. Mahiya kayo sa mga kamag-anak nyo. Mahiya ka sa asawa mo. Biro mo paniniwala ng asawa mo, age of sexual consent 16, tapos ikaw 18, tapos natalo ka ay pang maniwala. Mahiya ka sa asawa mo, mahiya ka sa anak mo. Tinuturuan mo ng mali yung anak mo dahil sa kabubuhan mo sa batas, Libayan. Tuloy. Sa mga kasinungalingan na pinapalabas nyo dito sa mga kasinungalingan na pinagsasabi mo dyan sa content mo, Libayan. Mahiya ka sa kamag-anak mo, mahiya ka sa tatay mo, mahiya ka sa nanay mo, pinag-aaral ka, pinalaki ka ng matino, pero magtuturo ka lang ng maling batas. Katangahan yan. Social media. O, tingnan natin kung gaano kabobo si Attorney Libayan. Bobo ka talaga. Challenge ba ka mo? Challenge Sige, accepted. pwede ba nating sabing challenge accepted ito? Siguro, pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, no? Pagkatapos kong ipakita sa inyo itong mga ipapakita ko. Kung kayo, no? Magpapalusot na naman. Wala na kayong pag-asa. Wala na kami pag-asa. After niya, maipakita yung papakita niya. Tandaan niya, ipapakita niya, hindi yun ang batas. Hindi yun ang nasusunod na batas. Kundi yung pinakita niya, pabor sa kanya yun Ginamit niya yung mga batas para baluktutin, maliin. Kasi nag-iisa lang siya dyan, walang kukorek sa kanya dyan. Kaya pag-grandstand siya dyan. Pero after nung debate, ano nangyari? Pakinggan natin kung ano nangyari doon sa debate, Pakinggan natin to para medyo mahaba-haba na tayo May part 2 ito, huwag kayong mag-alala. Pakinggan natin to kung paano siya kinulatan ni Fiscal EJ. Your timer starts now, sir. My first question is, the 2000 Udang case was decided by the 3rd Division, correct? Well, Yes or no? actually, I'm not familiar if it's the 3rd Division. I'm not quite sure. Okay. But Tingnan mo gumagamit ka ng batas, Libayan, pero hindi ka pamilyar. Kung ako ang kadebate mo, isa lang sasabihin ko sa yan. Bago ka humarap sa akin, mag-aral ka muna. Kabait pa si Fiscal EJ dyan Bait pa siya dyan. Sabi ginawa ko ganita mo. Nagpipigil pa ako nun hindi tayo magpipigil kung sino yung naghahamon ulit. O tuloy. Let me It's the proceed to 3rd my next question. Okay. Okay. You are not aware that the 2019 Tulagan case was decided by the Supreme Court en banc.
Are you aware of that? Sorry? Are you aware that the Alam 2000 niyo ano yun? Hindi ko narinig. Buying time yun, guys. Sa mga nakikipagdebate sa inyo, alam niyo yun. Buying time yun. 19 Tulagan case was decided by the Supreme Court en banc? Well, You're not aware? yes. Just say you're aware. Okay. Nga. I want to inform you, Panero, that the 2018 Udang case was decided only by a division, the third division. Now, of course, as a lawyer, you are aware that a decision rendered by a division can be modified or reversed by a decision rendered en banc, correct? Ito pala. Yes. Ito. Making a video means Yan, may commercial. Are you ready, Fiscal? Yan. Your timer starts Ito yung now. iniiyak-iyak ni Libayan. Pakinggan natin. Good afternoon again, Ms. Moderator, to our judges, to the people watching, and most especially to Attorney Libayan. Before anything else, I want everyone to listen to what my worthy opponent said in this video. Ang title nito, guys, itong ipapakita ni Fiscal EJ, Attorney Libayan sa Duterte at Raising the Age of Sexual Consent. Ang channel, batas natin, dated March 27, 2022, timestamp 2:41 hanggang 2:55. Tuloy. Manila, President Rodrigo Roa Duterte has signed into law a bill raising the age of sexual consent from 12 to 16 when in fact it was never 12. Kabubuhan yung mga tao nagsasabi doon o kaya mga pedophiles ang mga tao. Tignan nyo gano'ng kasalaula yung pinagsasabi dito ni Libayan. Kabobohan at mga pedophiles. Direktang sinabi niya. Yung naniniwala, that time yung sinabi niya to 12. Pero nasa batas 12. Ngayon, tinawag ng mga pedophile yun. Ngayon, ang mga naniniwala doon, yung si Justice Ampuan. Isa doon, si Justice Ampuan. At yung tatlong justice na moderator, judge dito, naniniwala sila. Kita nyo kung gano'ng kabastos ang bunganga nito? Bagay lang ito makisama doon sa mga zombie niya na puro mga bastos din ang bunganga. Diyan ka mali, Fiscal, unworthy opponent. Yan si Boots. Unworthy naman talaga to eh. Ara ka muna, Libayan, nagkalat ka ng katangahan sa korte. Alam mo to si Libayan, ang kwento niya sa mga vlogger niya, yung pabor sa kanya. Mali-mali pa ang kwento. Hindi, ayoko lang magkwento, sinasabi ko sa inyo. Tandaan nyo, guys, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi ko i-apply ng monetization na, ng YouTube sa akin nag-reach out na Sabi, Melo, please, i-apply mo na. Pwede na. Sabi ko, kulang pa yung yung subscriber ko. Pwede na yan, sabi. Hindi na, tsaka ko na i-apply. Kapag nasuspindi na si Libayan, tsaka ko i-apply yung channel ko para ipakita ko sa inyo yung advokasya natin, hindi pera-pera. Hindi katulad ni Libayan, pera-pera lang. Hindi katulad ng mga vlogger ni Libayan, pera-pera lang. Ha? Nung natanggalan, nung na-strike ng 3, 5, 6, ang ginawa, hindi binuksan yung aircon. Hindi tayo pera-pera dito. Patutunayan ko sa inyo, advokasya natin totoo. Hindi tulad ng kunwarian advokasya ni Libayan na championing the children. Pero pwede magpasok ng minor de edad ng isang matanda sa motel kahit hindi ka mag-anak. Kasalaulaan paniniwala yan, Libayan. Tuloy. Sabi doon. Katulad nung tinawag ng mga PDF file, yung mga tao na naniniwala sa batas, ganyan kakabobo, Libayan. Pagsama-sama kayo ng mga vlogger mo at mga follower mo, bugok. Kalokohan yun. Sabi niya, I'm sorry, but labeling us as pedophiles is an unfair and outrageous statement. Nag-damage control dito sa Libayan eh. Pero sabi, bakit pinili mo yung pedophile? Ba't di mo pinili yung kabubuhan? Marunong ka pa sa amin. Dalawa yung sinabi mo eh. Di mamili kami. Tinawag mo kami PDF file. Tinawag mo rin kaming bobo. Ganyan kabastos ang bunganga mo. Tapos kapag nasa korte na, talo ka palagi, talunan. Tuloy. Especially coming from a lawyer who has 500,000 subscribers. Dati mo, almost, kalahating milyon ng subscriber mo na tinuturuan mo ng mali. Ganyan ka kadelikado, Libayan. Tignan mo ang nangyari sa tao mo. Tignan mo ang nangyari kay Galita mo. Hindi ba napahiya sa akin? Bakit napahiya sa akin si Galita mo? Dahil sa paniniwala sa'yo. Naturuan mo ng mali si Galita mo. Yun ngayon ang ibino-broadcast ni Galita mo sa Facebook. Nagkakalat ng katangahan si Galita mo dahil sa katangahan mo, Libayan. Nagkahawa-hawa na kayo dyan. Tuloy. Under his spell. I am here to tell everyone, especially to Attorney Libayan, that we are not the pedophiles you unfairly picture us to be. Yes, we believe that 16 is the age of sexual consent. Not because we are pedophiles or PDF file protectors as you sarcastically call us, but because this is what the law and jurisprudence so Nag-concede na si Galita mo. Yes po, nag-concede na. Sige, tigilan ko na nga. Tigilan ko na nga, nag-concede na pala. Nakakalimut kasi ako eh. Pasensya na kayo. Natuloy natin to. Ito si Libayan, hindi ko talaga tatantanan to. Hanggat di nagko-concede ito. provide. And contrary to what you want to impress upon your audience,
Hindi po ito usapin tungkol sa pagkakraft ng batas. Tama. Debate po ito tungkol sa ano ang nakasaad sa batas. Yes. 18 ba? Hindi ito kung dapat bang gawin 16 o 18, hindi. Sinasabi niya, hindi, kaya nga gusto ko magpapansin para mabago, para magbigay ng ganito, para magbigay ng ganito. Bobo! Hindi ito tungkol doon. Ang usapin na ito, ano ba yung nasa batas? Kay mali yan o tama yan, ano ba ang nasa batas? Parang yung sagutan namin ni Galitamo, yung tinanong niya ako, magpakita daw ako na nakulong doon sa RA 7610 Hotel Motel. Ba't ako magpapakita? Kahit may papakita ako, kahit hindi ko ipakita yung tama pa rin ako. Kasi ang usapan natin, hindi based doon sa hotel at motel, kundi ang pinag-usapan natin, based sa 7610. Kabuuan batas. Hindi, ganyan kahihina ang utak. Tandaan nyo kapag naniwala kayo kay Libayan, utak nyo hihina. Utak nyo hihina pag naniwala kayo kay Libayan. Tuloy. Or 16. Biro mo, damulag ka, laki-laki mong tao. Sabay maniniwala ka, magdadala ka ng minor sa motel. Ang laki-laki mong tao, parang gorilyang puti. Dito na nga tayo. Napupunta na naman tayo, Galitamo. Tuloy. Yan po ang dapat nating pag-usapan. So ano ba talaga ang age of sexual consent? It is that age where a minor can rationally decide for himself or herself whether or not to engage in any sexual activity with another person. Unang punto po. When we talk about age of sexual consent, it should always refer to a minor. It does not refer to a person of legal age. Oo, kasi kung legal age, hindi mo na kailangan pag-usapan yung consent na yan. Kasi legal age ka na eh. Kasi sa minor, kahit na pumayag, kaya nga age of sexual consent eh. Kahit na pumayag yung minor, ay hindi pa rin pwede. Kaya yung batas na ito, para sa mga minor. There is no question, and it was never an issue that a person of legal age can validly give consent to a sexual act. And why do I say that the age of sexual consent should always refer to a minor? No less than the Supreme Court in Bangayan versus People, GR number 235610, September 16, 2020, declared that the capacity to give sexual consent refers to individuals between 12 and below 18. Kaya mali po ang sinasabing 18 ni Ginoong Libayan. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang sexual consent. Age of sexual consent, ang pinag-uusapan dito, mga minor, ba't isisingit mo yung 18, Libayan? Hindi ka kasama 18 rito. Kasi age of sexual consent nga eh. Ang 18, hindi na pasok doon eh. Labas na doon. Tingnan niyo yung kabubuhan dito ni Libayan. O anniversary ng kabubuhan mo. Ang sabi dito ni Trying Hard, akala ko wag na pag-usapan at fiscal EJ. Bakit? Ako naman nagsasalita eh. Iyak ka. Iyak. Di ba nagdebate rin tayo? Nung nakadebate kita, sinabi mo hindi ka pala marunong mag-Tagalog. Pero paano yung Tagalog mo dyan sa comment section? Bobo ka lang. Takot. Tingnan nyo itong si Trying Hard. Nung lumaban ng debate sa akin nagkabulbulong salita at hindi raw siya marunong mag-Tagalog. Pero sa comment section, ang yabang. Ang tapang. Marunong naman pala mag-Tagalog. Ba't pag nakakaharap nyo ako, namimilipit ang mga dila ninyo? Tuloy. ay tumutukoy lamang sa isang minor de edad. Tama. Before it was 12, now it is 16 pursuant to... Tama yung argumento rito ni Fiscal EJ. Age of sexual consent, batas na yun para sa mga minor. Kung hindi ka minor, wala ka doon. Bakit isisingit mo ngayon, Libayan, na kasama ang 18? Bobo mo naman po yun. Hindi pwede isamang hindi minor doon, pang minor nga yun eh. A 11648. Having established that the term age of sexual consent should refer only to a minor and not to a person of legal age, this leads me to point number 2. And that is, it is erroneous for Attorney Libayan to assert that 18 is the general rule, or he already denied it earlier, that 16 is only the exception. 18 po cannot be the general rule because magkaiba ang konsepto ng consent under civil law sa konsepto ng sexual consent. Ginamit ni Libayan yung civil law. Criminal itong age of sexual consent. So hindi mo pwede i-compare yun. Ganyan kahina ang utak ni Libayan. Imagine niyo kung sa korte ito at kinuha niyo abogado si Libayan, hindi talo na kayo. Talo na kagad kayo. Civil law. Iba ang civil law. Iba ang criminal. Criminal case, magkaiba yun. Under criminal law. Hindi po pwedeng pagsamahin ang dalawang magkaibang konsepto. Sabi nga dito sa Bangayan case, these two concepts are distinct from each other and have differing legal implications. Yun. It cannot Magkaiba ang legal implication ng isa. Magkaiba. be applied to consent within the context of sexual predation. Bakit magkaiba? Yung 18 kasi ay tumutukoy lamang sa aspetong civil ng buhay ng tao. Pag 18 ka na, you can now enter into marriage, sign contracts, or buy and sell your own property. Pwede ka nang pumasok sa anumang legal na kontrata. But the act of a minor in giving sexual consent does not pertain to Tignan nyo guys, natututo tayo dito sa sinasabi ni Fiscal EJ. Bihira pa mag-content yan Kay Libayan, taon na nagko-content, ang natututunan pa natin mali. At
At may naniniwala kay Libayan, ha? Tignan nyo. Ang kulto talaga, ang daling palaganapin ng kulto. Yung mga kabatas natin, kulto yan. Samahan ng mga bobo. Alam naman nilang bobo sila eh. Katunayan, yung si Alpha dyan, Alpha pa pangalan yan, lumaban na ng diskusyon sa akin to eh. Trying hard. Lumaban ng diskusyon sa akin yan, natalo yan. Pero ngayon, naniniwala pa rin siya kay Libayan. Ganyang katindi ang kapit ng kulto. Kulto ang mga kabatas natin, ang puno nila si Libayan. Ganyan sila katitindi. Walang mga utak yan, hindi nag-iisip yan. Lalo yung si Trying Hard, hindi nag-iisip yan. Hindi uso sa kanila mag-isip. Talunin mo man sila araw-araw, paniniwalaan pa rin nila yung kulto nila. That's it for today's video. So yun lang guys. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi na guys, medyo na, ano ako ngayon eh. Medyo busy ako ngayon. Lalo na sumabay pa yung patsilam ko. Ano na yon? Gusto ko 24 hours eh, pero umiiyak yung mga bantay dun eh. Ayang galas dos lang daw sabi nila. Magkakaroon tayo ng Paris overload. Mas masarap sa timpla ni Diwata. Ayan. So yun lang guys, magandang araw po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ingat po kayong lahat dyan. Hanggang sa muli po, bukas, Lolo Oben. Ingat po mga kapatid.